Lahat ng bagay, panandalian lang. Lahat. Pag-usapan natin, buhay mo, di ba? Katawan mo, syempre, kalusugan mo. Ay, mawawala yan isang araw. Pati yung kumpanya mo, yung trabaho mo, yung pera mo, kasangkapan mo, lahat ng bagay, mawawala. Everything is temporary. May kwento ako sa inyo. Isang araw, 2 years ago na to, may lumapit sa akin, Brother Bo, nabalitaan ko, you're stepping down na daw. Hindi ka na daw leader ng feast, ng Light of Jesus. Bakit? Kailangan ka namin, tsaka ang bata-bata mo pa. 53 ka pa. I was 53 then, 2 years ago. Alam mo, sinabi ko, ito, yung pinipreach ko sa inyo ngayon, yun ang sinabi ko, everything is temporary. Kung masagasaan ako ng bus bukas at mamatay ako, tutuloy ba ang feast? Tutuloy ba? Importante yun sa akin eh. Kasi kung, wala na si Brother Bo, wala na yung feast, wala na yung Anawim, wala na yung media ministry, wala na lahat yun. Sayang naman. Kasi hindi ito ang trabaho ko. Ito ay trabaho ng Panginoon. Kung naniniwala akong ganun, kailangan I need to step down at kailangan may mga bagong leader at kailangan tumuloy ito. Susuporta na lang ako. Importante yun sa akin. And I really, really believe kung tanggapin mo to at yakapin mo, mas magiging matalino ka. Meron akong ibang example. Bilang tatay ng 2 anak, dapat hinahanda ko na sila sa any eventual. Ibig kong sabihin ganito, in their financial life and in their emotional life and in their spiritual life, kailangan handa sila na mawala na ako. Number 1, financial. Kailangan matuto silang kumita ng pera. Kasi kung hindi, may problema. Magkakaroon sila ng problema. Wala na si daddy, wala na si mommy, wala na si tatay, wala na. Importante na meron silang kakayanan na kumita ng pera, maglagay ng pagkain sa lamesa. Pag may mga anak na sila, tuloy, they'll be able to fulfill. So, alam mo, importante yon. Kaya ngayon, natutuwa ako yung 2 anak ko, 21 yung panganay, 16 yung bunso. Nag-i-invest na yan 10 years ago. Tapos nakikita ko na, dahan-dahan, natututo na silang kumita ng pera. Very important. Number 2, emotionally and spiritually. Kailangan handa sila na mawala yung mga magulang nila. At alam ko handa sila. Bakit? Kasi tinuruan ko sila magkaroon ng relationship sa Panginoon. Alam mo, ang Panginoon lang naman ang hindi mawawala, di ba? Pero yung mga magulang, yung mga kapatid, yung mga auntie, lahat tayo tatanda, lahat tayo mawawala. Pero ang Panginoon at ang pag-ibig niya, yan lang ang permanent. Sa Ebanghelyo natin ngayon, kinausap ni Jesus ang mga taga-Jerusalem at sinabi niya, lahat ng ito, yung templo, mawawala yan. Totoo, 37 years after, dumating si Roman General Titus. Ay talagang sinira niya yung buong temple, sinunog niya lahat, naging ruins, naging bato-bato na lang. Para sa isang Hudyo, yung Jerusalem temple, that was their greatest pride and that was their greatest treasure. Hindi nila akalain, masisira yan? Ay, laki-laki. Ay, naku, ang ganda-ganda. Imposible, nasira. Yung mga bagay-bagay sa mundo, akala mo, hindi mawawala. Mawawala yan. Kaya, pag alam mo, everything is temporary, tatalino ka. Magiging attached ka ba sa mga kasangkapan, mga material na bagay? Hindi na eh. Kasi alam mo, everything is temporary. Can I pray for you? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo to kay Lord. Lord, alam ko, Ikaw lang ang permanent sa buhay ko. Ikaw at ang pag-ibig mo para sa akin. Kaya Lord, hindi ako magdedepende sa isang tao o sa isang organization o sa isang mga kasangkapan, mga bagay-bagay. Lord, ako'y magdedepende sa iyo at sa iyo lamang. Ikaw ang sentro ng aking buhay at susunod ako sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sama kayo sa akin, November 19, 20, and 21, Feast Conference. Kunin mo yung ticket sa feastconference.com.
3 araw yan, 45 speakers, classes, small groups, sobrang ganda. And it will bless your life and you'll be overwhelmed by the presence of the Lord and His words. Sama kayo. I will see you there. God bless you.